Praise the Lord. Good morning po mga kapatid. Merry Christmas. Praise God. Peacemakers, the Ministry of Christmas. Ito po ang title ng message ni Lord sa atin sa araw po na ito. Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Prince of Peace. Ito po ang highlight ng message natin today. Peacemakers. Peacemakers. Ito po ang ministry ng Christmas at ministry ng bawat Christian. Ang madalas pong prayer request na aking naririnig at natatanggap ay to have peace of mind. At ang mga contestants sa beauty pageants, ang kanilang madalas na wish ay world peace. At tunay nga po na kailangan natin ng peace sapagkat napakagulo na ng ating sanlibutan. Walang tigil ang giyera bansa sa bansa, walang tigil ang away, kapitbahay sa kapitbahay, pamilya sa pamilya, kapatid sa kapatid. Ang giyera, ang pag-aaway-away, ang kaguluhan, alam niyo po, ito ay hindi bago. It started even noong isang pamilya pa lang mayroon sa mundo. Dalawa pa lang ang magkakapatid noon, si Cain at saka si Abel. Pero silang dalawa hindi na po nagkasundo. Sa sobrang inggit ni Cain sa kanyang kapatid, kanya pong pinaslang ang sarili niyang kapatid. And so, yung conflict, human conflict ay nagsimula. Ayon po sa isa sa mga great scientists in our history, Albert Einstein, and I quote, sabi niya, as long as there will be man, there will be wars. There will be wars. Nakakalungkot po na ang mga tao ay wala siyang pasensya, wala siyang pagmamahal, wala siyang panghawa sa kanyang kapwa, kaya hindi niya kayang mamuhay at peace sa kanyang mga kapitbahay, at peace with everyone. At today, para bang imposible na mangyaring magkaroon ng peace sa ating sanlibutan, magkaroon ng peace sa ating community. Totoo mga kapatid, it is impossible to have peace with men. But with God, we all know that with God, nothing is impossible. Amen. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Ang peace ay makakamtan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Listen as I read to you for the second time the messianic prophecy about the birth of our Lord Jesus Christ. The reason kung bakit tayo nagsiselebrate ng Christmas. Sa passage natin, ang sabi po dito, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Si Jesus Christ is the Prince of Peace. In fact, nung pinanganak po ang Panginoong Jesucristo, ang awit ng mga holy angels, ang sabi nila sa kanta nila ay, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Mabasa niyo po yan sa Luke chapter 2 verse 14. And then ang Panginoong Jesucristo po, sa tuwing siya po'y nagpapawalang sala, every time na meron siyang pinatawad, ang kanyang laging sinasabi, go in peace. Go in peace. And yung mga pangangaral ni Jesus Christ, yung kanyang mensahe ay punong-puno ng kapayapaan, nagdadala ng kapayapaan, sapagkat ang mga teachings ni Lord ay puno ito ng peace. Kapag sinampal ka sa kanan, ibibigay mo pa yung kaliwa. Pag ninakawan ka ng balabal, ibibigay mo pa yung inner shirt mo. Pag may nag-request to walk with you 1 mile, walk with him 2 miles. And you have to love your enemies, hindi lang ang mga kapitbahay mo. Ibigin pati ang hindi mga kaibig-ibig. Pray for those who persecute you. So ang tinuturo ni Lord ay kapayapaan, peace, pagmamahal. Kaya nga si Jesus Christ is the Prince of Peace. At nung bago po siya i-crucify at bago siya umakyat sa heaven, ang encouraging words niya sa kanyang mga disciples, ang sabi niya, peace I live with you, my peace I give you. Yan po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples kasi kinakabahan na sila dahil narinig nila na si Jesus Christ ay iiwanan sila pansamantala. So sabi ni Lord, peace I live with you, my peace I give you. At nung nag-resurrect na si Lord, at nagpakita siya sa kanyang mga disciples, the first word na lumabas sa labi ng Panginoong Jesus ay shalom or peace. Peace be with you. So ang ating Panginoong Jesus po, ang mensahe niya, ang daladala niya ay kapayapaan sa bawat isa sa atin. Brothers and sisters,
Our Lord Jesus Christ is indeed the Prince of Peace. He brought us peace. Siya ang nagdala at nagbigay sa atin ng kapayapaan. And now, para maunawaan po natin kung paano tayo nagkaroon ng kapayapaan, first we need to understand that formerly, we were hostile with God through our sin. Dati po, nung wala pa tayong pananampalataya sa Panginoong Jesus, ay nakikipaglaban, kinakalaban, inaaway natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating pagsuway, sa pamamagitan ng ating mga pamumuhay sa karumihan at kasalanan. Ayon sa salita ng Panginoong Diyos in James chapter 4 verse 4, "You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God?" Ang pakikipag-ugnayan, pakikiayon, pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito po'y paglaban sa Diyos. Kaya ang sabi po dyan, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. At nung wala pa tayo sa Panginoong Jesus, ay nakikiayon tayo sa marumi at makasalanang sistema ng sanlibutan. Makamundo po ang ating mga nasa. Yun po ang ating ginagawa. At ang tawag po sa atin dahil tayo ay nakikiayon sa sanlibutan, makamundo ang ating pamumuhay. We are enemies of God. Kalaban tayo ng Diyos. Kinakalaban natin siya. At sabi po sa Romans chapter 8 verse 7, "The mind governed by the flesh is hostile to God." I like the contemporary English version. Ang sabi po doon na our desires, yung fleshly desires, yung worldly desires natin, fight against God. Kumakalaban sa Diyos itong mga pita or nasa ng ating mga katawan. So malinaw po na nung wala pa tayo sa Panginoong Kristo, ang tao, ang bawat isa ay kumakalaban sa Diyos. Kaya nga po ang taong hindi pa Christian, ang taong hindi pa born again, siya ay may conflict sa Diyos sapagkat kinakalaban niya ang Diyos sa kanyang pagsuway at karumihan. At ang Diyos ay malayo sa kanya dahil kinakalaban niya ang Diyos. So there is hostility between God and man. There is enmity between God and man. But thanks be to God. Dati po yon. Kalaban natin ang Diyos. Pero nung tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, anong nangyari sa atin? Nagkaroon tayo ng peace because we were harmonized with God through our Savior. Nagkaroon po ng reconciliation between God and man. Yung sumasampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng peace with God. Romans chapter 5 verse 10, "For if while we were God's enemies, we were reconciled, we were harmonized." Napanag-uli na restore ang relationship to Him through the death of His Son. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon po ng reconciliation. Colossians chapter 1 verse 19 to 20, "For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him, through Jesus Christ, to reconcile, to harmonize, to restore to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace." Through what? Through His blood. Through the blood of Jesus Christ shed on the cross. Now, the word peace sa Greek Bible, sa original po na pagkasalin, ito po ay yung Greek word na eirene, at marami pong ibig sabihin ang salitang peace. And one best explanation I found is from Dr. Joseph Thayer in his Thayer's Greek Lexicon. And ang definition niya ng peace is a contemplation or a conception distinctly unique to Christianity. It is the tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ. And so, fearing nothing from God and content with its earthly lot of whatever sort that is. So yan po ang peace ng isang mananampalataya. Yung meron ka talagang kapayapaan, relax ka, kalmado ka, knowing na ikaw ay niligtas na ng Panginoong Diyos, knowing na ikaw ay napatawad na, knowing na ikaw ay anak na ng Diyos, at hindi ka na natatakot mamatay, yan ang peace. Yan ang eirene. Hindi ka na natatakot na bumalik si Jesus Christ. In fact, excited ang mga Christian sa muling pagbabalik ni Lord sapagkat alam natin na meron tayong eternal life. May peace na tayo any moment na dumating ang Panginoon. Because we are no longer enemies of God. Ang dapat po kabahan, ang dapat matakot, ang dapat ma-stress
sa kamatayan at sa second coming ni Lord sa Judgment Day ay yung wala pang peace with God, yung wala pang Jesus Christ sa kanilang buhay sapagkat siguradong ang kanilang kaluluwa ay mapapahamak. But for all of us na nakipag-isa sa Panginoong Jesus, tayo po ay hindi na enemies. We are no longer enemies of God because of our faith in Jesus Christ. We are now children of God. Amen. Tayo po'y mga anak na ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. John chapter 1 verse 12, ang sabi po noon, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. We are now called children of God dahil sa ating relationship sa Panginoong Jesucristo. Now, dahil mga anak tayo ng Diyos, meron tayong ministry, meron tayong calling. We are called to be peacemakers. This is our ministry. At ayoko pong ma-misinterpret niyo ako, ayoko pong hindi niyo ako marinig ng maigi. Ang ministry ng bawat Kristiyano, hindi lang sa Christmas season, but in every season, ay ang ministry ng peacemaking. As God's children, our ministry is to be peacemakers. Yung iba po kasi ang akala na pag sinabing may ministry, ay yun yung kumakanta, tumutugtog, nangangaral, nagba-Bible study, pumahayo, may position sa church, worker ng church, leader ng church. Yun ang akala ng iba na yun lang ang ministry. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng posisyon, hindi natin kailangang mahusay sa pagpapaawit para magkaroon ng ministry. Ang bawat isa na mga anak na ng Diyos, kung ikay anak na ng Diyos, then meron kang pinaka-importanting ministry. And that ministry is the peacemaking ministry. You are called to be peacemakers. Yan po ang calling sa atin. Peacemakers ang mga anak ng Diyos. This is our ministry. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang pangangaral in Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ang mga anak no po ng Diyos ay mga peacemakers. Amen. Ang tatawagin lang ng mga anak ng Diyos ay mga peacemakers. Ang mga pinagpapala lang ay ang mga anak ng Diyos dahil mga peacemakers sila. So, ang tao kahit may religion siya, kahit dumadalo pa siya sa church, pero hindi siya peacemaker, troublemaker siya. He is not a child of God. Sapagkat ang anak ng Diyos ay peacemaker. Hindi palaaway, hindi nag-aasunto ng kaso, laging nagpapatawad, laging gracious, laging ginagampanan ang gawain. Dahil ministry ng bawat anak ng Diyos ang pagiging peacemaker. Now, yung word natin na peacemakers dito, obviously po ito ay compound word. Dalawang combined words na familiar sa atin. The word peace and the word maker. Peacemaker. Yung peace sa Hebrew is shalom. Ang Hebrew word na shalom ay ginagamit nila pag binabati nila ang kasalubong nila at kapag nag-depart sila or nagbababay. So sa kanila, ang hello at goodbye ay shalom ang ginagamit. Shalom, peace, peace. Now, ang salitang maker, by the way, pag sinabing shalom or peace be with you, ang ibig sabihin po ng mga Hudyo doon ay yung may the fullness of the blessing of God be upon you. So binibless nila. Pag sabi nilang shalom, peace, pagpalaing ka nawa ng Diyos. Matanggap mo nawa ang fullness of the blessings from God. Now, the word maker sa Greek Bible, ito po ay action word, yung maker. Actively doing. Ang ibig sabihin po ng maker dito is yung gumagawa, to make. Meron siya, kumikilos siya. So ang maker, the verb maker is action word. Hindi siya passive. So pag sinabing peacemaker, kumikilos siya, gumagawa nang sa ganon magkaroon ng peace sa surrounding, peace sa community. So ang peacemaker ay hindi nananahimik, ang peacemaker hindi nagsusolo sa sulok, ang peacemaker hindi nakaupo lang. Ang peacemaker ay kumikilos because peace does not happen by chance. Peace does not occur when the Christians are doing nothing. Ang peace ay mangyayari kapag ang mga anak ng Diyos ay ginagampanan ang calling natin. When we make peace, then magkakaroon ng peace.
Now, bilang mga anak ng Diyos, how can we make peace, you ask? Two things. Maraming bagay, pero sa oras na ito, let me share at least dalawa kung paano tayo maging peacemaker bilang mga anak ng Diyos. Una, to be a peacemaker, you should share the gospel of Jesus Christ because peacemakers are gospel sharers. Ang peacemaker po, siya po'y nag-i-evangelize. Sinishare niya ang gospel of the Lord sa mga taong ligaw pa, sa mga taong lost. Kasi alam natin na kapag hindi Christian ang tao, siya ay kumakalaban sa Diyos. Kaya kailangan magkaroon ng peace between God and man. At walang ibang paraan para magkaroon ng peace ang tao sa Diyos, kundi yung kanyang kilalanin, tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas at pagsisihan ang kanyang pagkakasala. Ito ang ministry ng bawat isa. Yung mag-share ng gospel. This is our ministry. Look at Romans chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. Allow me to read 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. Familiar tayo sa verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. In other words, kapag ang tao na born again, may peace siya with God. May peace na siya. Verse 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Binigay sa atin ng Diyos ang ministry ng reconciliation. Paano mo ma-reconcile ang tao sa Diyos? By sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. This is our ministry. Look at verse 19. Ang sabi po dito, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Sa atin po, ipinagkatiwala ng Diyos ang ministry ng peacemaking, ang ministry ng reconciliation, ang ministry ng restoration, ang ministry ng salvation. Ang sharing of the gospel ay pinagkatiwala sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. So ang ministry natin ay peacemaking. We are peacemakers. This is our ministry. Kaya ang bawat isa po dapat ay mag-share ng gospel dahil sa pananampalataya, through faith, magkakaroon ng peace ang tao with God. Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. You see? Nasusundan niyo po ba? Romans chapter 5 na po tayo. Verse 1. We have been justified through faith. Sa pamagitan po ng faith, kaya po tayo napapawalang sala. At sa faith na ito, dito rin po mapapawalang sala ang mga tao. Dito sila magkakaroon ng peace with God. Sapagkat yan din ang nangyari sa atin. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya nangyari nung tayo nagkaroon ng faith sa Kanya. And so, brothers and sisters, kinakailangan po naggampanan natin ang ating ministry, yung peacemaking ministry. Kailangan dalhin natin ang mga tao sa ating Diyos para magkaroon sila ng peace with God sapagkat ito ang ating ministry. Ulitin ko po mga kapatid, nawa ay hindi kayo ma-offend. Ngunit kung kayo man ay na-offend, I pray na kayo po'y baguhin ni Lord at gawin natin ang ministry natin, gawin natin ang tama. Let me be very clear na ang mga anak ng Diyos ay pinagpala dahil sila ay peacemakers. At ang tawag sa kanila ay mga anak ng Diyos. At kapag ikaw ay peacemaker, nagsishare ka ng gospel, dahil yun ang ministry mo, yun ang gampanin mo. Yung tao, i-reconcile mo sa Diyos. Peacemaking ministry. And so, isa lang po ang ibig sabihin din ito. Kapag ang nagsasabing Kristiyano, anak siya ng Diyos, pero hindi siya peacemaker, hindi siya nagsishare ng gospel, hindi niya nilalapit ang tao sa Diyos pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, passive siya, ibig sabihin, umaatin lang siya, sumasamba siya sa Diyos Sunday after Sunday, pero hindi siya nagsishare ng gospel, then hindi siya peacemaker. Sapagkat ang mga nakapalibot sa Kanya, ang mga kakilala niyang mga tao na pinagkatiwala ni Lord sa Kanya, meron pa ring labanan, meron pa ring hidwaan ang mga taong yon laban sa Diyos, sapagkat wala pa silang peace with God. At dahil
hindi ka peacemaker, I'm worried na baka kaya hindi peacemaker ay baka hindi pa talaga anak ng Diyos. Andito baka maraming ma-offend. Baka hindi pa talaga anak ng Diyos. Dahil ang isang anak ng Diyos, magiging natural sa kanya ang pag-share ng gospel dahil peacemaker nga. Ito ang ministry ng anak ng Diyos. So brothers and sisters, let me challenge you. Let me ask you and rebuke you if it is necessary. Ikaw ba talaga'y anak ng Diyos? If you are indeed a child of God, then dapat po yung nagagawa mo yung pagiging peacemaker. Dapat po yung mga taong kakilala mo, nakilala na nila si Jesus Christ. Ikaw dapat ang instrumento para dalhin sila sa Panginoon nang sa ganun magkaroon sila ng peace sa buhay nila at sa ating Diyos. This is our ministry. So let me encourage everyone na humayo, mag-share ng gospel ni Jesus Christ mula sa family natin, sa friends natin, sa mga katrabaho natin, mga kaklase natin. We are the peacemakers. Tayo ang gumagawa ng kapayapaan nang sa ganun ang tao ay magkaroon ng peace with God. Magkakaroon po talaga ng peace ang tao sa Diyos kapag nag-share ka ng gospel. I remember couple of months ago, mayroon pong nagpapapray, and so ginrab ko yung chance na patanggapin siya kay Lord. At habang nagpipray kami ng prayer of acceptance, siya po'y pulis, mamang-mama. At nung nagpipray na nagpapasalamat ako na pinatawad niyo na ako, Panginoon. Aba po'y napaiyak po siya. Nag-crack yung voice niya. Yung pulis na lalaki, napaiyak. And after that, nagkwento siya, sabi niya, Pastor, maraming salamat. Nung nagpipray tayo, damang-dama ko yung pagpapatawad ni Lord sa akin. At naramdaman ko na may pumasok na espiritu sa akin nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, ganito ang nangyayari sa tao. Kapag sila po'y nilalapit natin sa Panginoon, ginagabayan natin sila at natanggap nila si Jesus Christ, magkakaroon sila ng peace with God. Finally, matatanggap nila ang kapatawaran ng kanilang mga pagkakasala. Ang mapapaluha na lang po sila sapagkat madadama talaga nila na sila'y pinatawad na ng Diyos. So please go and share the gospel. Do your ministry. Be a peacemaker. Ilapit natin ang mga tao sa ating Diyos. Secondly and finally, ang pagiging peacemaker ay pagiging gracious. Because peacemakers are grace spreaders. Ang ibig sabihin natin dito po na kung paanong si Jesus Christ ay gracious, laging nagpapatawad, dapat po ang mga anak ng Diyos, gracious din, lagi rin nagpapatawad. Yan ang ibig sabihin ng peacemaker. Romans chapter 12, verse 18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Live at peace with everyone. Hindi lang sa mga kapatiran, kundi sa lahat ng tao, sa mga kapitbahay, sa lahat. Live at peace with everyone. Ito ang calling nating mga Christians na dapat po tayo ay may peace sa bawat isa. At mangyayari po yan kapag gracious tayo. Kapag ginaya natin si Jesus Christ sa pagiging gracious, sa pagiging maunawain, mapagpatawad. Ang mundo po natin mga kapatid, hindi na tayo magtaka dapat na pasama ng pasama, na mga bastos na ang mga tao ngayon, makahalay, malalaswa, mapagsamantala, traidor, harsh, hindi tapat, mga sinungaling, scammer, manluloko. Ito na po, sapagkat nasa mga huling araw na po tayo. Huwag na natin ipagtaka na bakit pasama ng pasama ang mga tao. Because we are in the end times. At ang prophecy sa end times in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4 ay ganito. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, and forgiving, adulterous, without self-control, brutal, and not lovers of the good,
treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kaya nga po, dahil sa inihula na yan, nasa mga huling araw na nga po tayo kasi ang mga tao ngayon talagang pasama ng pasama. Ang bibilis mag-init ng ulo. Sa kalsada lang po, konting gitgitan, pag ma-overtake lang, may mga nagwawala na, may mga road rages na nangyayari, may nagbabarilan, may mga nadiskusyon, may naghahamunan sa kalsada. May nagsusuntukan. Ilang beses na kaming nakakita at nadaanan yung mga naghahabulan ng tubo sa kalsada. Nagduduruan, nagmumurahan sapagkat ang mga tao ay pasama ng pasama. And that's why all the more natayuan natin, panindigan natin bilang mga Kristiyano ang pagiging peacemaker natin. We are God's children. And God's children ay peacemakers, not troublemakers, never troublemakers. Ang mga troublemakers ay hindi mga anak ng Diyos. They are the sons and daughters of Satan. Mga anak ng demonyo, ang mga palaway, sapagkat yun ang katangian, yun ang pag-uugali ng masasamang espiritu. Pero ang mga anak ng Diyos na pinananahan ng banal na Espiritu Santo ay puno ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Hindi troublemaker, but peacemaker ang mga anak ng Diyos. Gayahin natin si Jesus Christ para maging peacemaker. Grabe si Lord. Siya talaga ang Prince of Peace. Una po, ulitin ko pag binasa niyo yung mga teachings ni Lord, punong-puno ng peacemaking ang tinuturo ni Lord. Siya lang ang nagturo. Nasabi ng Panginoon, sinasabi noon, love your neighbor, but hate your enemies. But I tell you, love your neighbor, and even love your enemies. Pray for those who persecute you. Huwag kang gumante. Pag sinampal ka, ibigay mo pa yung kanan. Yan po ang pagiging peacemaker. Amen, mga kapatid. Ito ang katangian ng anak ng Diyos. Hindi lumalaban, hindi gumagante, hindi nagtatanggol sa kanyang sarili. Ang Panginoon ininsulto, sinaktan, pinagtawanan, sinugatan doon sa krus ng Kalbaryo. Pero imbis na si Lord magalit, imbis na ang Panginoon ay kanya pong patawan ng parusa ang mga tao, ang sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan po ang pagiging peacemaker. At bilang mga tagasunod ni Jesus Christ, kapag meron pong nanakit sa atin, may nagtraidor sa atin, may nanginsulto sa atin, may gumawa ng masama sa atin, nanloko sa atin, nagsinungaling sa atin, nagsamantala sa atin, ang atin din pong sinasabi, Father, forgive him, forgive her. She's not or he's not a Christian. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ito po ang pagiging peacemaker. Huwag po tayong gumaya sa trend ng sanlibutan. Nakakalungkot po na ang mundo, ganun talaga. Ano pang i-expect natin? Talagang gumaganti sila, talagang nangaaway sila. Pero nakakalungkot na pati ba naman yung nasa loob ng church? Pati ba naman yung mga nagsasabing, Christian ako! Yung mga nagsasabing, Hallelujah, praise the Lord! Pati ba naman ang mga ito ay nakikipag-away? Pati ba naman ito ay nasa barangay, inaasuntuhan, kinakasukan ang kapwa niya kapatid? Anong klaseng Kristiyano mayroon ngayon? Where are the children of God today? Bakit puno ng galit? Bakit kapatid sa kapatid may girian, may awayan? We are children of God. And that's why blessed are the peacemakers, for they are called, or they will be called children of God. Ang mga peacemakers po, sila ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Ginagaya nila si Jesus Christ. Hindi gumaganti. I remember, ang Panginoon, alam niyo po, nung dinakip na siya bago siya i-crucify, nagpulasan na yung mga disipulo niya. Nagtago na po, iniwanan na siya. Nagbetray sa kanyang mga disciples, hindi lang si Peter. Si Peter naka-record lang na nag-deny 3 times. Kilala mo ba yan? Hindi ko kilala, hindi ko kilala, hindi ko kilala, sumpa man. Pero yung ibang disciples po, lahat sila ay nagtago, walang nagtanggol sa Panginoon. Hindi sila totoo sa kanilang sinabi. Pasabi-sabi pa si Peter, Panginoon, hanggang kamatayan samahan kita, hindi kita iiwanan. Pero nung si Lord namatay, muling nabuhay,
At nung nagpakita na siya sa kanyang mga disciples, nakakamangha mga kapatid. Ang unang lumabas sa labi ni Lord, hindi panunumbat. Kasi kung baka tayo yon, kung ako yon, baka ipatawag ko sa office, sabihin ko, Peter, mag-usap tayo. Pasabi-sabi ka pa noon, nung hindi pa ako hinuli. Drama-drama ka pa. Panginoon, di kita iiwanan hanggang kamatayan. Pati sa kulungan, sasamahan kita, Lord. Ipagtatanggol kita, Panginoon. Pasabi-sabi ka pa. Tapos, i-deny mo naman ako, hindi isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses pa, andyan lang, hindi tayo magkalayo. Pinarinig mo pa sa akin yung pag-deny mo sa akin. Siguro po ganon ang aking sasabihin kay Peter at sa ibang disciples. Nasaan kayo nung ako ay dinakip? Mga traidor kayo. Hindi kayo loyal. Baka ganon po ang aking sabihin. Pero hindi ganon si Lord. He is the Prince of Peace. Nung nagpakita sa kanyang mga disciples, ang unang lumabas sa labi ni Lord ay, peace be with you. Nang ibig sabihin ni Lord, ng peace be with you, don't worry, peace, have peace, because I have forgiven you. I am not against you, I am for you. Yan ang ibig sabihin ng peace be with you. Ginawa niyo ako ng pagkakasala, peace be with you, because I bless you, never I curse you. Peace be with you because I love you. Yan po ang ating Panginoon, hindi gumaganti. Nagpapala si Lord maging sa mga hindi tapat sa Kanya. At ito ang calling natin. Ito ang ministry ng mga Christians. Tayo ay followers ni Christ na dapat ginagaya natin si Jesus Christ. Hindi lang tuwing Christmas season, but in all season, in every season, dapat ginagaya natin si Lord. Na kapag may nanakit sa atin, mayroong nagtraidor sa atin, mayroong nanira sa atin, ginagaya natin si Lord. Pag nakita natin ang tao na yon, ang sinasabi natin, peace be with you, I have forgiven you. Peace be with you, I bless you, I love you. Pinagpala ka kung ikaw ay peacemaker sapagkat ang tawag sa iyo, tunay kang anak ng Diyos. So let me remind everyone, brothers and sisters, ang mga anak ng Diyos ay peacemakers. Share the gospel and spread the grace of the Lord. Ito ang ministry, ito ang calling ng bawat isa. Peacemakers are God's children who strive to share the gospel of our Lord Jesus Christ and extend grace to live peacefully with everyone. Pahabol ko lang po, wag niyo nang paabutin ng December 25 bago magpatawad. Amen. Today is the day to stand and to fulfill your ministry to be a peacemaker. Huwag mo na rin hintayin na ikaw ang unahan. Peacemaker ka nga. You take the initiative. You pursue peace. Ang peacemaker hindi naghihintay na magpatawad ako kung humingi siya ng kapatawaran. Magre-reply ako pag nag-message siya. Reactive yung gano'n. Ang peacemaker, proactive. Hindi ka pa nag-sorry, hindi ka pa kumontak, ikaw nagkasala, uunahan mo na agad ng anak ng Diyos. Hello, ginawa mo ito sa akin, pero napatawad na kita. Matulog kang mahimbing. I have forgiven you. Amen. Yan ang peacemaker. Praise God. Gusto ko na sana magtapos po. Tapos na tayo, pero naalala ko lang po, many years ago, nung binata pa po ako, may biglang dumating sa tinutuluyan kong bahay. Binata siya, tapos nagsabi siyang wala siyang makain. So pinapasok ko po, pinakain. Sabi niya wala siyang pera. Hinati ko yung pera ko. Sabi ko, hati tayo. Ang pera ko lang at that time, 100 pesos. Sabi ko, tigpi 50 tayo. Miyerkules po yun, may midweek sa church. Ay ko, pasensya na, ito palang pera ko. Pero balik ka mamaya after ng service, baka may blessing, ma-sharean pa kita. After that po, umakyat na ako sa church para dumalo ng worship service, mag-conduct ng worship service midweek. Pagbalik ko po sa bahay, nag-message na yung tinulungan kong lalaki. Sabi niya, Pastor, anong password ng laptop mo? Nawala na yung laptop ko po. Tangay-tangay na pala niya. Sabi ko, ibalik mo yung laptop ko. Kailangan ko yan sa ministry. Andyan lahat ng sermons ko. Ang documents ko. Ibalik mo, hindi kita
sasaktan, wala akong gagawin sa'yo. Pinatawad na kita. Sabi niya, Pastor, password mo lang ang kailangan ko. Now, to cut the long story short, yung lalaki po na ito ay nakulong kasi ang dami niya palang ninakawan sa lugar ng Palmera. Nung nabalitaan ko pong nakulong siya, ninakaw niya yung laptop ko, pinuntahan ko po siya sa kulungan. Hindi ko sinabi sa mga kapatiran, nagdala ako ng mga damit, pagkain at pera. Dinalaw ko po siya doon. Tuwang-tuwa yung mga kapreso niya. Akala nila kamag-anak ako. So, tuwang-tuwa sila na may dumating na nagbigay ng blessing. Nung nagtanong sila, kaano-ano niyo po siya? Sabi ko, ako po yung kanyang ninakawan ng laptop. I praise God na kahit ninakawan ay hindi tayo gumagante, kundi nagbe-bless pa tayo. At nung siya nakalabas sa kulungan, nagpakita siya muli sa church, nagpapasalamat siya ng lubos. And I believe in his heart, to God be the glory, naniniwala po akong nadama niya na tunay akong anak ng Diyos sapagkat naging peacemaker ako sa kanya. Pinatawad ko po siya sa kanyang pagkakasalaan. Hanggang ngayon po, ay hindi ako nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi ko tinataas ang aking sarili. Pero ito ang normal na pamumuhay bilang Kristiyano. Ganito ang Kristiyano, hindi pala away. Laging bumabati. Laging nagpapatawad. Kaya nga po, 5 years na kaming halos magkasama ni Pastora JB. Walang araw na hindi kami magka-holding hands. Walang araw na hindi ko siya kinikiss. Walang araw na hindi kami magkatabing matulog. Walang araw, walang tanghalian, hapunan na hindi kami magkasalong kumain. Maliban na lang kung nag-fasting ako. Bakit? Sapagkat lagi naming sinusunod ang salita ng Diyos. Kung asawa mo, hindi mo kayang patawarin agad, lalo pa yung iba. Kaya simulan sa pamilya. Amen. Huwag palubugan ng araw yung galit. Ayon sa Ephesians chapter 4. Magpatawad na agad. Mahirap matulog ng nagtatalikuran. Yung mga kabataan, pasensya na, hindi nyo pa naintindihan. Yung mga mag-asawang magkakagalit, nagtatalikuran. Hindi nag-iimikan. Naalala ko, na-shock po ako. Meron akong malapit sa puso ko. Nung nakausap ko sila mag-asawa, 3 buwan na pala sila hindi nag-uusap. Sinermonan ko po, kasi kapatid ko kinag-uusap. At pinagharap ko silang dalawa. Siner ko ang word of God. I praise the Lord. Hindi kami umuwi dito hanggat hindi sila na-settle. Nung gabi na yon, peace na sila. Dahil si Jesus Christ ang naghari sa kanila. So we are called to be peacemakers. Amen. Mga kapatid, are you still there? Peace be with you. And also with me. Pastor, Catholic na ba tayo? Hindi po. Ngayon lang, Christmas. Okay. So, pwedeng pakisabi sa inyong katabi at sa inyong likod, peace be with you. Amen. Salamat po. Huwag niyong ipamalitahan na church ng Call to Shepherd, may pa-peace be with you doon. Parang Catholic na. Ngayon lang po natin ginawa yan. Kasi yun ang message natin at Christmas ngayon. Tayo po'y manalangin. Our Father in Heaven, salamat po sa inyong